Hello guys, good morning po sa ating mga viewers. Bali, welcome po sa Greenfield Realty po Bali, ito po yung pinaka first vlog ko ever dito po sa bago kong YouTube channel po. So, it's me again, Olive, your site locator. Ito po yung pinaka unang-unang ibibigay ko pong property po para sa inyo po So, bago po tayo magsimula, please po paki-subscribe, pa-share po ng aking bagong YouTube channel, and then paki-pindot na rin po yung notification bell po natin para updated po kayo sa mga property i-upload ko. So para po makita nyo po yung mga bagong property na ibibigay ko sa inyo sa murang-murang halaga lang po So ito na po yung pinaka first vlog. So sana po support nyo po ako sa aking pinaka bago pong YouTube channel. So yan po, bali nandito na po tayo sa may pinakatapat ng property. Bago po tayo tuluyang pumasok o i-check po natin yung pinaka-area. Kagaya po ng ginagawa ko sa mga vlog ko, so explain ko muna po yung pinaka-road. Ito po ay nasa 800 meters po para makalabas po tayo ng National Road. And then mapapansin po natin, ito pong pinaka-area po na itong pinaka-daan is almost cemented road na po So napakaganda po kasi yung pinaka-tapat ng property is tinamaan na po siya ng kalsada or na-cement na po yung pinaka-kalsada niya. So ito na po yung pinaka-area. So dito pa lang sa labas, napakaganda na nung makikita po natin. And then ito po ay nasa 78 meters po yung pinaka-frontage niya. So pasok na pasok po yung sasakyan, and then kapantayan po ng road yung pinaka-property. Ayan. So tara, i-check na po natin yung property. Papasok na po tayo. So anywhere naman po pwede po tayong pumasok kasi kapantayan naman po siya ng pinaka-road. So dito na lang tayo dadaan. Ayan. And then mapapansin po natin, malinis po yung pinaka-area niya. And dito tayo pumasok, hindi po siya madamo. Ayan, bubungad na po sa atin yung napakaraming niyog. Ayan, ang dami And then kagandahan po ng mga niyog dito pa lang po sa may kalsada makikita na natin. Tamang-tama lang yung age niya. Ibig sabihin medyo bata pa po yung mga niyog na nakapaloob dito. So ito po ay naglalaro sa 400 kapuno ng niyog ang nandito po sa loob ng property. So ang ganda. Ang ganda niya Punong-puno po ng niyog. So, ang sukat po ng property na binibisita po natin for today is 1.9 hectares. Ayan. And then, mapapansin din po natin, ito pong area po na to is marami na siyang kabahayanan. So, almost developed na po yung lugar na to. So, hindi ka na mapapanglaw. Ayan po, ang daming bahay Ang kagandahan din po nito, dahil ito po ay 90% flat, ito po ay pwede nyo rin pong isubdivide, and then pwede rin pong investment, kagaya po nung naunang property doon sa may banda doon. So yun po ay nabenta. Ang ginawa po nila is nilote-lote po nila. And then pinaka naging idea po nila doon is ibebenta po nila sa mas mahal na halaga po So yun yung mga pwedeng gawin dito sa property. So yan, lalakad po tayo para ma-check po natin yung pinakaloob. Pero ang pagkakasabi po sa akin kanina nung guide natin, ito pong property po na to is naglulukad po ito ng nasa 2,000 kabuo every 45 days. So yun naman pong 2,000 na yun nakabuo, ito yun po ay pinakamababang naaani po nila sa ngayon. Medyo kasi mainit po yung panahon, so hindi po ganun kabunga yung pinakaniyog, pero humihigit pa daw po yung inaani nila dun sa panahon na tagbunga. So yan, meron po tayong return income dito sa property. Ayan. Lakad pa tayo. Bali, ang korte po ng property is korteng pizza. So medyo tatatsulok po sila sa may gawin na po doon po So dito po parang malapad po siya. Yan, papaganyan siya, papaganon. So may medyo pizza style po siya, Sorry po. Ayan. So, kung makikita po natin yung anahaw na yun, medyo yung pinaka-slope area na yun, hindi po yung lahat sakop. So, pumaganyan na po siya. Pumaganon na po.
So yan po ulit yung pinaka-road. Ayan, nandito pa rin po tayo sa may gitna ng area po, Ayan, so explain ko lang din po yung about po dito sa property. Bali, ito po ay 7 po ang nagmamay-ari. Bali po, meron pong patay na 4. Pero, ang kagandahan po dito sa property na to is naayos na po lahat ng documents. So, ito po ay meron ng extrajudicial po. Tapos po, ito din po ay napasukat na nila mga 8 months ago. So, may lot plan na rin po tayo. Pero, if ever po i-avail nyo po yung property, pwede nyo naman po ulit ipasukat ito. Napakagandang property. Flat na flat. Ayan. Medyo pupunta tayo doon sa may dulo para makita pa natin yung iba. Meron daw po kasi itong bukal, so pupuntahan po natin, So kagandahan ito, may source tayo ng tubig, meron tayong source ng kuryente, may signal yung cellphone natin. And then kagandahan din po dito sa property na to, paglabas po natin ng 800 meters, national road na po. So meron po tayong mga transpo doon na dumadaan po bus, tricycle, jeep. So hindi po tayo mamomblema. So, meron pa rin po mga iba't ibang klaseng fruit bearing, even hindi siya ganun karami. Meron po ako nakikita nung mangga, kay Mito, and then may mga ilan-ilan saging din po, And then meron din po tayong mga hardwood. Meron tayong mahogany, ayan, meron daw tayo ditong bulak, ayan. So, hindi naman mawawalan ng mga fruit bearing. And then, mapapansin ko rin po, meron po siyang mga anahaw, ayan, sagana din siya sa anahaw. Tara, lakad tayo. Hindi siya mahirap ikutin kasi flat siya. So sa mga naghahanap po ng property na tapat ng kalsada, yung kumbaga ang sabi nga po nila ay pagbaba mo, yun na yung property. Ito po yung marerecommend ko po sa inyo. And then medyo small cut lang po siya, So ito po ay 1.9 hectares. And then kagandahan po nito is TCT title po ito. So sabi po ni guide, yung documents is talagang complete na po. Simula po dun sa certified true copy hanggang sa kahuli-huli ang dokumento, kompleto po ito. Bayad po ito ng amilyar. And then extrajudicial, meron na din po tayo. So hindi na po tayo mamumblema ng property. Unlike po kasi sa mga ibang property na kaganda-ganda ng property pero hindi po ayos yung document. So ito po ay talagang pinag-aksayahan na po ng panahon nila owner para po walang maging problema pagdating sa pagbebenta po. Yan, lakad tayo. Ang sarap lakarin ng property, Napakagaan niyang ikutin. Hindi ka talaga hihingalin. Ganda. Tapos dito po sa may part na to, ayan, marami pa rin siya niyog. Pero dito medyo kataasan na, pero hindi pa po siya pang clearing. Doon sa may bungad, ayan, doon sa may pinuntahan po natin, kung saan tayo galing, medyo mabababa pa po yung mga niyog. At ang gandahan po nito, may mga bagong tanim na siya, ayan po, Lakad pa rin tayo. Ayun, may star apple na naman ako nakita. Ganda-ganda ng area. So kagaya po ng nasabi ko, ito po ay courting pizza po, Ayan. So, yun po yung road. Lalakad pa tayo, ikutin pa natin. Titingnan natin yung pinaka-bukal niya. Dito daw po sa area na to, konting hukay lang pa pwede na tayo makakita ulit ng balong ng tubig. Pero meron na rin namang kumbaga meron na nga pong bukal. So, hindi na tayo mamumblema. Pero kung sakali po, ay pwede pa rin po tayo magpahukay pagka po kakapusin po tayo sa tubig dun sa ibang part po, Lakad tayo. Ganda,
Ang dami niyang anahaw dito sa part na to. So yan po, pag po gusto nyo itong property na to, pwede po natin iparelocate ulit para po ma-sure nyo po talaga kung alin po yung pinaka-area. Pero ito po ay bagong-bagong sukat lang po, kagaya na sabi ko, 8 months ago lang po ito nung nasukat. O yun, may puno ng mangga laki. Ito po yung part na sinasabi ko sa inyo na medyo slow pero gradual lang. Yan, medyo hinihingal na ako ng konti. So, dun po sa part na yon na pinuntahan natin is nga po 90% flat po. So, dito na po mag-slope ng konting-konti lang. Tapos, pagdating nyo dito sa may bandang gitna, flat na ulit siya. Ayan. Tara, lakad pa tayo. So, yan, nandito tayo dun sa may pinaka na bandang dulo na po So mapapansin po natin may malaking puno ng sampalok. Ayan. Tapos ayan na naman yung mangga So I think po yung mangga po natin naglalaro po sa nasa 7 puno po Ayun, may mangga pa rin doon Kagandahan po ng property is hindi po siya ganun kasukal. Tapos kababaan pa rin po yung niyog na nandito. So, mapapansin po natin, konti lang po yung mga niyog na medyo may kataasan na siya. Mas marami po yung bilang ng medyo mababa po yung niyog. Ang maganda po dito, may return income ka. Ang hirap na po kasi makahanap ng mga property na talagang flat po So, pasok na pasok po ang ating sasakyan. Ayan. So yan, dito po sa part na to, yung medyo pa-slow po ng konti. So sabi po ni guide, medyo nahagingan lang kumbaga, hindi po kasama yung pinakatuktok ngayon. So kagaya po ng nasabi ko, courting pizza po tayo, kaya pumapaganyan po yung way po namin. So ayun po yung kabila. Yan dyan. Pero hindi na po kasama tong property na to, So may kalsada na po dyan. So hindi na po kasama. Parang pumaganon po kasi tayo unti-unti po Ayan. So courting pizza po siya ulit. Ayan. Para mas clear lang po sa ating mga viewers or sa mga ating gustong mag-invest. Para kumbaga reality po yung sinasabi po natin. Yan. May puno na naman siya ng kaimito. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo, mga bagong sibol na niyog. Ayan, mga bagong tanim po siya. So, hindi po siya kasama sa 400 na sinasabi ko. Lakad pa tayo. Yan, talagang pupuntahan natin yung pinaka-bukal niya para makita talaga natin na may source talaga to ng tubig. Ayan, ang daming mga bagong niyog, Ayan. Bakit tayo? So, yan, narating na po natin yung sinasabi ni guide na bukal, Ayan po, naagos po yung pinakatubig niya. Yan. Napakita natin. So, napakalinaw nung pinakatubig, At ang kagandahan po nito, hindi po siya nanggagaling dun sa may pinakataas. Kasi mapapansin po natin, ayan, medyo pataas po dyan. Saka pa rin po ng property. I mean, slope po, hindi siya ganun kataas. Kaya ko naman niyang puntahan. Pero dahil nandito tayo sa mataas na area, imagine po, mataas na area na to, may tubig pa siya. So, ganun kaganda yung balong ng tubig dito. Kasi minsan po, kahit nasa mababa ka, kung maghuhukay ka, wala naman siyang tubig. Ito, mataas na area na po tayo, pero ayan pa, nabalong pa po yung tubig. So, magandang property. Lalakad pa tayo.
Medyo madamo na po dito sa may area na to, pero ito naman po ay yung mga ibang mga hardwood pa pwede naman po nating ipauling. And then konting tabas-tabas lang po, napakagandang tong property na to. Dito sa area na to, pwede tayo mag-alaga dito ng mga hayop like kambing, baka, yan. Tapos dun sa may harap, magandang maglagay ng mga kubo doon. Ang daming hardwood, oh. Yan, medyo mabababa po yung mga niyog po natin dito sa part na to. Dito tayo medyo nagko-courting pizza. Pinapakita ko rin po sa inyo yung reality po na hindi lahat po ng area is malinis po. So dito po sa part na to, medyo madamo lang naman ng konti, pero ang ganda pa din. So ayan po, bilang pagpapatunay po na nasukat na po talaga, nakita po namin yung isang muhon na yan na siya. Ayan. So dito na po yung end. And then punta tayo dito sa may patay na sapa daw kung tawagin. Nandito daw yung katugunan na muhon, I mean. Sapang patay dito. Pero yung may tubig. Yung sapa, walang tubig. So ito po ay dalawa po yung parang dinadaluyan ng tubig. Ito naman po yung sapang patay na tinatawag. So siguro nagkakaroon lang siya ng water hanggang doon pagka medyo umuulan po So doon sa isang part na kinukuhanan natin ng tubig or pagkukuhanan natin ng tubig, hindi po siya naiigahan. Yan, sakop pa po yan, dala pa po ito. Yan po, bali naikot na po natin yung pinaka-area po So, in all po, napakaganda po ng property. 90% flat and then konti lang po yung medyo parang pinaka-slope po niya, no? So, sa mga naghahanap po ng property na medyo small cut, ito na po yung mare-recommend ko po sa inyo. So, ayan po, sa mga gusto po mag-inquire, meron po kami WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. So, tara po, inquire na po kayo, avail na po yung property, napakagandang property. So, ayan po. Thank you po.